Eraserheads, ang kwento ng mga pagbabalik-tanaw. Ang Eraserheads, na kilala rin bilang The Beatles of the Philippines, ay isa sa pinakapopular at maimpluwensyang banda sa kasaysayan ng musikang Pilipino. Mula noong 90s, sila ay naging boses ng kabataang Pilipino, na may mga kantang tumutukoy sa pag-ibig, kabiguan, at mga karanasang masarap balikan. Sa kabila ng kanilang pagkakawatak noong 2002, paulit-ulit silang nagsasama-sama sa mga reunion concert na laging inaabangan ng kanilang mga tagahanga. Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel. Ang channel na tumatalakay sa mga singer at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at kaunting research na rin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong upload. Ngayon pa lamang ay pinasasalamatan na kita. Bakit nga ba sila muling nagtitipon-tipon paminsan-minsan? Ang tanong na ito ay madalas na nauugnay sa iba't ibang pananaw. May nagsasabing ito'y dahil sa pera, habang ang iba na may naniniwalang ito'y para sa nostalgia at pagbibigay-pugay sa kanilang mga taga-suporta. Ang Eraserheads, isang sulyap sa kanilang legacy. Ang orihinal na miyembro ng banda, Eli Buendia, Raymond Marasigan, Buddy Zabala, at Marcos Adoro, ay nagtipon noong 1989 sa University of the Philippines Diliman. Sa pamamagitan ng kanilang iconic na album na Ultra Electromagnetic Pop, 1993, mabilis silang naging household name. Ang kanilang mga kanta tulad ng Ligaya, Pare Ko, at With a Smile, ay nag-iwan ng malalim na marka sa OPM, Original Filipino Music. Gayunpaman, hindi naiwasan ng banda ang mga personal na issue at creative differences, dahilan upang sila'y maghiwalay noong 2002. Subalit ang kanilang musika ay nanatiling buhay sa puso ng maraming Pilipino, dahilan kung bakit ang bawat balita ng kanilang muling pagsasama ay nagdudulot ng malaking kasiyahan at excitement. Nostalgia o komersyalismo. Maraming haka-haka kung bakit patuloy ang Eraserheads sa pag-oorganisa ng reunion concerts. Ang iba ay nagsasabing ito ay dulot ng nostalgia, isang pagkakataon upang maibalik ang init ng musika at pagsasama ng banda, pati na rin ang pagbibigay-pugay sa kanilang mga tagahanga na walang sawang sumusuporta sa kanila sa loob ng maraming taon. Ang kanilang pagbabalik sa entablado ay tila isang time machine na nagdadala sa kanilang audience pabalik sa 90s. Sa kabilang banda, hindi rin maikakailang may aspeto ng komersyalismo sa kanilang mga reunion. Ang isang Eraserheads concert ay laging sold out, na nangangahulugang ito'y malaking kita hindi lamang para sa banda kundi pati na rin sa mga producers at organizers. Hindi naman ito dapat tingnan bilang negatibo, ang kanilang musika ay produkto ng kanilang talento, at nararapat lang na makilala at mabigyan sila ng tamang kabayaran para dito. Mas malalim na dahilan. Sa likod ng pera at nostalgia, maaaring ang mga reunion concert ay isang paraan din para maipakita na ang musika ay may kakayahang maghilom ng sugat at magdala ng pagkakaisa. Sa bawat pagtatanghal, ipinapakita nila na kahit may hindi pagkakaunawaan noong nakaraan, ang musika ay nananatiling mas malakas kaysa sa anumang hidwaan. Ang Eraserheads ay higit pa sa isang banda, sila ay simbolo ng kultura at alaala ng maraming Pilipino. Ang kanilang reunion concerts, anuman ang dahilan, ay patunay na ang musika nila ay buhay na buhay pa rin, at patuloy nilang pinapaligaya ang kanilang mga tagahanga sa kabila ng pagbabago ng panahon. Sa huli, ang tanong na, pera o nostalgia, ay maaaring walang eksaktong sagot. Ang mahalaga, sa bawat reunion ng Eraserheads, nabubuhay muli ang kanilang musika at ang diwa ng dekada 90 sa puso ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bago kong content. Hanggang sa muli!